Bago ang lahat, luma muna. Ang isa sa mga nag-trending ngayon ay yung nangyari kay Isaiah Thomas na di umano may isang batang tinutukan siya ng AK-47 na nangyari to sa hometown niya sa Tacoma, Washington. Wala naman di umano naging dahilan kung bakit ginawa yun ng bata. Ang sinabi lang ni IT sa post niya, hindi siya nakilala kaya tinutukan siya ng AK-47. Agad naman tinanggal agad ni IT ang post niya sa kanyang Twitter account at hindi rin naging malinaw kung ano nga ba ang naging dahilan at kung bakit din tinanggal ni IT yung naging post niya. Free agent ulit si IT sa off-season kung saan naman nakakuha siya ng kontrata sa Suns nung nakaraan. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung merong team ang interesado sa kanya. Ang isa naman sa mga trade rumors ngayong papasok na off-season ay tatargetin ng Golden State si Lauri Markkanen mula sa Utah Jazz. Ang sinabi sa report ng The Athletics ay may maliit na chance na makuha ng Golden State si Markkanen. Depende yon sa magiging package nila at kung magiging aggressive talaga ang Golden State para sa trade. Pang All-Star pa rin ang numbers nitong si Markkanen. Nasa 23 points, 8 rebounds at 39% sa 3-point area. Ang big man na babagay kasi sa Golden State ay yung may outside shooting gaya ni Markkanen. Hindi naman basta-basta papayag ang Jazz na mababa ang makuha nilang package. Ang binanggit kasi doon na package ay kasama si Jonathan Kuminga at si Brandon Podziemski na malabo din naman bitawan ng Golden State Warriors ang dalawang players na yon. Kung si Wiggins at si Moody plus draft picks, pwede pa siguro makalusot. Kapag ang ginawa pa ng Jazz, nilagay nila sa trade block si Markkanen, lalong tataas ang value niya at lalong mahihirapan ang Golden State sa trade. Kaya nga sinabi doon sa report kung magiging aggressive ang Golden State via trade. Isa pa, si Markkanen hindi pa nakakapaglaro ng 70 plus game or at least 70 games sa isang season sa kanyang buong karir. Yun nga lang ang downside doon. Si Jalen Green naman nakatakdang pumirma ng contract extension na ang sinabi ni Bobby Marks ay hindi pang all-star contract or max contract si Green. Sa gaya ni Haliburton at ni Edwards na ang standard contract ay dati nasa $205 million na tumaas yun sa $245 million dahil nakasama sila sa All-NBA team. Papatak sila ng $42 to $55 million kada taon. Pero si Jalen Green kasi nasa 19 points, 5 rebounds at 3 assists per game. Sa second part ng season, dun bumawi si Green. Lalo na yung winning streak at nung nawala si Sengun. Ang sinabi kasi ng Rockets, hindi sila nagmamadali sa magiging kontrata ni Green kasama si Sengun. Pero ang estimated ni Bobby Mark na kontrata nitong si Jalen Green ay $160 million sa loob ng 5 taon. Malapit yung sa kontratang binigay ng San Antonio kay Devin Vassell na $130 million. Ang max contract pa sa offseason or sa susunod na taon ay $225 million. Ito yung standard. Kapag nasama pa sa All-NBA team, pwedeng umabot yun ng $250 million mahigit. Ang kaagaw kasi ni Jalen Green sa max contract si Alperen Sengun. Consistent ang kanyang numbers. Almost pang all-star pa. 21 points, 9 rebounds, 6 assists per game. Siya din yung nakalinya talaga sa max contract dito sa Rockets na $225 million. Kahit si Sham, sinabing si Sengun ang potential na makakuha ng max contract over kay Jalen Green. Bukod sa pagtaas ng stats ni Sengun ngayong season, yung isa pa talaga doon, siya yung prototype player ni Nikola Jokic. Not necessary kasing galing ni Jokic pero nakakagawa kasi ng mismatch itong si Sengun lalo na sa mga bigs. Kung ang Bucks merong Giannis, ang Sixers may Embiid, ang Nuggets may Jokic. Ang Rockets naman merong Sengun. Lalo na't merong pang dumating na isang big man dito sa West, si Wembanyama ng San Antonio. Ka-division pa yon ng Rockets.